Good afternoon mga kalabs at rice, no? Ayan, mayroon tayong repair dito guys, no? Isang audio mixer. Ayan yung sabi ng may-ari guys. Bigla lang nawala yung tunog ng tunog at saka yung nag-power off siya guys, no? Ayan yung ating ngayon is Rockford. Ayan, audio mixer. Ayan, at saka hindi na natin iyon guys kasi baka madagdagan pa yung damage guys, no? Diba sa mga ganito guys wala siyang power, huwag nyo lang i-testing. Yan ang maganda dyan, imbestigahan nyo. Ayan, lalo na sa mga newbies natin na mga technician guys, no? Basta mga ganyan guys, pag sa inyo walang power, ang maganda dyan buksan nyo agad guys, no? Ayan, buksan nyo, lalo na pag andyan pa yung may-ari. Mas maganda pag andyan pa yung may-ari kasi para makita din niya ang problema ng mixer guys. Ayan, ito iniwan lang ng may-ari, pero ngayon naka-video man tayo. Ayan, alam niya na ng may-ari na ano po yung problema nito guys. Ayan, buksan natin guys. Ayan, wala naman tayong nakitang putok ng guys, no? Pumutok yung board. Ayan, siguro sa to kasi sa peryahan to guys eh. So kung sa peryahan yan guys, unlimited music doon. Ayan, umaga hanggang gabi. Ayan, hanggang matapos yung sa peryahan guys. Ayan, ngayon guys i-check na natin yung yung power supply guys, kasi yan man lang yung mga problema, yung power supply niya, para magkaalaman na anong problema niyan guys. Ayan, wala naman talagang wala naman problema yung switch niya, yung supply na niya, walang problema. Yung AC cord niya walang problema. Ngayon guys, tanggalin natin yung yung screw ng board, kasi diyan tayo mag-umpisa mag-troubleshoot. Wag muna tayo doon sa sa main board, kasi ito yung power supply na problema, kasi walang out, no power lahat guys. Tapos na-check na yung yung AC cord niyan guys, at saka yung switch, okay naman yung resulta guys, walang problema. So ang problema talaga dito is itong guys, yung power supply niya guys, no? Ayan, shout out pala sa may-ari. Ayan, Edwin Ginukod, from Soledad State. Ayan, doon yung Soledad State. Ayan, Barangay Labangal, General Santos City. Ayan, dito po ako sa sa General Santos City guys. Dito po yung ni Labstronic TV. Ayan po yung niya, yung power supply guys. Ayan, at saka wala namang putok or sunog yung guys. Yung dito guys, yung gagawin natin, kasi yung mga board guys, yung mga sa niya is crack yung mga board guys. Yan lang talaga yung problema niyan guys, yung board niya. Yan yung mga guys, yung mga diode, mga resistor niya guys, lalo na yung yung sa may niya, choke transformer niya guys, no? Ayan, loose contact po siya guys, no? Po yung niya, crack po yung board. So may tendency yan na hindi mag labas ng niyang kuryente, kasi na doon na loose contact yung pin niya. Ayan, alam niyo man na maliit talaga yung pin, tapos yung butas lang niya guys ng board medyo malaki. So pag mag-init na yung guys, sa katagalan ng paggamit, mag-init po yung niya, yung yung terminal, kasi yan, ito 20 yan eh. Ayan, papunta sa doon sa may IC. Ayan, papunta sa step down transformer niya guys. Ayan, yan po yung niya talaga, yung main cause bakit siya na nawawala yung power output, power supply niya guys, no? Ayan, wala naman talagang guys problema. Ngayon guys, try natin guys, i-testing guys, no, kung ba magpa-power po siya guys, no? Kapag katapos niyan guys, ayan, natin i-testing. Mas maganda talaga na i-testing natin guys katapos natin pero bago yan guys, natin i-secure muna. Ayan po, i-secure muna yung board kung baka may na-short. Ayan siya guys, nag-power na siya guys, no? Ayan, yan lang kasimple guys, pero sa mga newbies nito, hirap to gawin guys. Ayan po, gumagana na po yung niya, yung yung mixer, yung power supply niya, gumagana na guys. Ayan po siyang natin ginagawa. Ayan,
gumagana na siya. Yan, try natin ng ano, on off natin guys, kung baka mag trouble pa siya guys, no. Yan po yung effects niya, gumagana din. Yan, wala na tayong ano dito. So ang ano nito guys, pagkatapos nating i-resolder doon, ano natin muna ng mga ilang minuto guys, i-on kung baka may problema talaga o yun lang talaga yung ano, yung loose contact na board guys, no. Ayan, yan siya guys, ang ganda. Kaya sa mga newbies dyan, sundan nyo lang yung mga tutorial repair natin dito guys, para may ano kayo, may idea kayo. Ayan po, ayan, ulit-ulitin natin i-on off yung ano, yung power niya guys. Ayan, para malaman natin kung saan ba talaga yung problema, loose contact ba o yung ano, easy cord niya guys. Sa ngayon, ano natin muna guys, no, balik natin sa ano niya, sa lagayan ang ano niyang power supply, para maging safety naman po yung ano natin. Ayan, at saka ngayon guys, para mas maganda, kasi dito sa Mindanao guys, lalo na sa amin dito sa General Santos City, yung mga remote area dito, lalo na sa Mapurok guys, mahina po yung kuryente niya, yung source ng kuryente guys. Nasa ano lang kami, 190, minsan 180. Ayan, yung standby dito guys, yung mga ano, nasa mga 220 volts talaga. Pero pag sa remote talaga guys, may mga linya talaga na mahina, kasi ang layo ng ano, ng transformer sa mga bahay-bahay. Kaya yun ang gagawin natin, maglagay tayo ng ano, extra capacitor guys, para naman kahit na mahina yung ano, yung source ng kuryente, kasi i-drop pa man yan siya, i-step down pa man yan doon sa may ano niya, na may power supply niya. So standby pa rin doon mga ano, yung supply nito guys is 18 volts AC, 18 volts DC. Ayan, tsaka tapos nag-drop siya ng ano, naglagay siya ng regulator na ano, na ano, 70-15 at saka 79-15 yung ano niya, yung regulator. Kaya mas maganda talaga na dadagdagan natin ng ano guys, yung capacitor, kasi yung capacitor niyan guys is ano lang, 470 UF lang. Ngayon lalagyan natin ng 4,700. Ayan, mas maganda talaga na ano, may mga mixer tayo guys, lagyan natin, kasi may ano din yan, may extra ano din yan sa ano natin, sa mga power supply. Ayan, tapos ano, mag-iba din yung ano, nung tunog ng ano, ng system guys. Talaga hindi naman sa ano, try nyo guys, mag-iba talaga yung tunog ng ano, ng mixer nyo guys, para yung ano, yung manipis niya na boses, lalo na pag pihit nyo ng malakas guys, mag-iba talaga yung tunog, dahil sa dinagdag natin na kapasitor. Nasa sa inyo kung i-try nyo guys. Basta sa akin, pag mag-repair ako ng mga ganito guys, mga mixer na maliliit, nilalagyan ko talaga ng ano, extra kapasitor guys, kasi kawawa talaga yung ano. Kaya guys, umiinit ng masyado yung ano, yung power supply nito guys, kasi yung ano, capacitance ng ano, ng power supply niya guys is sobrang liit. Nasa 470 UF lang. Samantala ngayon nilagyan natin ng ano, ng 50 volts na ano, na 4,700. Ayan, malaking tulong yan sa power supply. At saka ano, napansin namin dito guys, sa mga sabi ng may-ari guys, sabi niya hindi na talaga daw umiinit yung ano niya, yung mixer niya ngayon. Yun yung ano niya, opinion. Kasi dati mga 1 hour lang daw na napihit yung ano, nagagumagana yung mixer. Ayan, umiinit na siya, tapos nag-iba yung tunog. Minsan manipis na daw pag lalo na itudo niya yung ano, yung music, kasi ano, pag maraming tao. Ayan yung gamit niya dito guys, yung drive ng ano, ng mixer, dalawang integrated amplifier lang, tapos apat na 8 inches at saka apat din na D15 na soundbox. Ayan guys, hanapan natin ng ano guys, ng area, tapos i-secure din natin yung ano, yung ano guys, yung capacitor, para hindi naman ma-short. Ayan, lagyan natin ng electrical tape, or kung mayroon kayong shrinkable tube na malaki, mas maganda yun, pero wala tayong ganito sa ano, dito sa Mindanao. Kaya yung ginagamit namin is electrical tape lang po yan siya guys. Ayan, balutin natin electrical tape, at saka pagkatapos idikit natin gamit yung ano, yung glue. Ayan, yung stick glue. Ito po yung gamit natin para ano siya, ma-fix diyan. Yan, lagyan natin ng stick glue diyan mamaya guys, no. Ayan, yan po yung ano natin.
yung seat up dito. Ayan, nilagyan na natin ng ng kapasitor na dagdag para naman madagdagan po yung capacitance ng power supply guys. Alam nyo guys, pag mataas yung capacitance ng power supply, tataas din konti yung amperahe ng power supply. Dahil dyan kasi nakapundo yung kapasitor, yung dyan, yung kuryente dyan nakapundo siya. Ayan, yun ang naka-advantage dyan guys pag magdagdag kayo. Kung maraming kapasitor, mas maganda, pero mas mas magasto na. Tama yan, dalawang lang, 50 volts ng 4700 na kapasitor. Ayan, lagay na natin ng glue. Ayan, pasok natin sa gilid. Ayan, hanap lang tayo ng ng area diyan sa na hindi sa gabal po sa mixer natin. Ayan po siya guys. Ayan, shout out sa lahat guys, no. Ayan, sa may-ari. Ayan, sa mga sound system, shout out din guys. Ayan, at saka mga natin, mga friends natin, hindi natin isisahin. Importante guys, nanonood kayo sa mga video namin. Ayan, thank you sa lalo na sa mga newbies diyan na mga na mga sound system lovers, saka sa mga technician sound system. Ayan, shout out sa inyo lahat guys, no. Ayan, ngayon magte-test na tayo. Ayan na siya guys, oh. Ayan, sobrang ganda ng na ngayon guys, ng mixer natin. Ayan, sa basta yung yung sabi ng mga guys, gumanda yung ng mixer niya, ng performance ng mixer niya pagkatapos ng ni-repair. Kasi kaso niya, sabi niya kasi baka daw hindi na gumana yung mixer niya. Pero sinabihan ko nga, walang problema yan boss, babalik yan sa dati. Tsaka may yan siya, may kakaibang tunog na yan. Ayan, pero guys, sabi ng may-ari naman talaga na gumanda yung tunog ng mixer niya. Ayan, hindi na daw hirap ihitin kasi pag paghatak mo ng baho, ayan, daw hindi daw matras yung niya, yung tunog, hindi nag-distort guys, no, yung niya. Yun ang sabi niya guys, yun talaga yung sabi niya. Ayan po yung mixer natin guys. Sa ngayon, atin na yung i-on natin guys, siguro mga 8 hours or 12 hours para malaman natin kung good condition ng unit bago natin isa uli sa may-ari. Ayan, hanggang dito na mga kalag sa Mix. Magandang